Magandang araw mga kaibigan. Good news po, itong pag-usapan natin tungkol sa petisyon na inihain ni BP Sara at ang kanyang mga abogado sa Supreme Court. Yung kine-question niya yung constitutionality ng impeachment process at humihingi sila ng temporary restraining order sa korte para hindi matuloy ang impeachment. Okay, so ito, may kautusan na ang Korte Suprema. Post ito ng ABS-CBN News 1 hour ago. Just in. Supreme Court asked House of Representatives, Senate, and House Secretary General Reynald Velasco to comment within 10 days on the petition for prohibition filed by Vice President Sara Duterte on her impeachment case via Adrian Arialin, ABS-CBN News. Okay, so last week lang ito, today is February 25, ano? Last week lang ito na i-file eh. So, napakabilis ang aksyon. Inutusan na ng Korte Suprema ang House Secretary General, kasama na ang House of Representatives, Senate, kasama na ang Senate para sagutin. 10 days. I think this is the within 10 days. Ito yung standard time period sa Supreme Court. Maalala ninyo yung petition na isinampa ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab. 10 days din ang ibinigay. Natapos yung 10 days noong February 22. Hindi pa nila na-submit yung comment or sagot. Kaya humingi ng extension ang Solicitor General, 5 days extension. So sa February 28 dapat ma-submit na nila. So doon pa lang sa petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez, nahihirapan na sila sa pagsagot. Tapos ito pa, sinabayan pa ng ang daming petisyon. Okay. PhilHealth. Dinidinig na yung unang petisyon laban sa PhilHealth. Ngayong araw na ito, nagsampa ulit ng petisyon si Dr. Tony Liachon. So yun, kailangang sasagutin na naman nila. Wala na, bugbog sarado na ang administrasyong ito. I think first time in history ito na napakaraming petisyon na naisampa laban dito sa desisyon ng administrasyon. PhilHealth. Iba pang mga petisyon yung Executive Order number 62. Petition din yun. Kine-question yung constitutionality. So, grabe. So, hirap na sila. So, ito. House and Senate ang sasagot within 10 days. I don't know kung depende kasi sa yung pagbilang, depende ata kung kailan nila na-receive. Tapos may mga araw ata na hindi counted. Baka Sabado, Domingo hindi counted. Kaya iba ang pagbilang. Kaya aabangan natin ito. Today is February 25. By March, siguro more or less, March 10, dapat na i-submit na. So, marami ang kumo-question, marami ang nag-criticize kay BP Sara, lalo na itong mga young guns sa Kongreso. Kabilang na ang mga Makabayan Black. Ano daw? Inaabuso daw ni BP Sara ang mga legal processes. Dinidili daw niya
Eh kung talagang wala siyang itinatago, sabi ng Makabayan Black, eh bakit hindi na lang niya harapin, hindi na lang niya harapin ang kaso sa trial? Eh, wala pa ngang impeachment court eh. Paano makapag-trial na hindi pa na-convene? Kung ginawa sana nila ng tama, inagahan mo, baka ngayon nag-impeachment trial na. Eh wala eh, adjourn o natapos ang session ng Senado, hindi natalakay sa plenary. So, kasalanan ng mga kongresista. Kaya sabi ni Senator Escudero nga, huwag nyo kaming apurahin. Pinatagal nyo ng halos 2 buwan ang impeachment sa Kamara, tapos ngayon, sinabit nyo sa amin, apurahin nyo kami. No way! So, napaka-exciting po ang labanan dito ngayon sa impeachment ni BP Sara. At ako, pasalamat ako na nangyari itong impeachment. Bakit? Kasi lalong nag-galvanize ang support ng taong bayan kay BP Sara. Alam nyo, yung mga grupo naming mga retirees, lalo na yung mga enlisted man sa group chat, nakikiramdam lang ako, inobserbahan ko sila. Nako, on their own. Gumagawa sila ng way para parang nag-petition sila para manifesto of support kay BP Inday Sara. Katulad ba yung yung PNPA Class of 1991? Grabe yun. Karamihan yun, mga generals yun, PNPA. Nag-manifest of support kay BP Sara. Ito rin yung mga enlisted personnel na mga dati kong kasamahan. Marami-rami na sila eh. Nag-manifesto of support kay BP Sara. Baka hindi pa ipinalabas. Ganon po ang nangyari. Kaya good luck po sa Kongreso, sa Senado, sa pagsagot. At aabangan namin yung oral argument sa petition na ito sinampa ni BP Inday Sara. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyong panonood at natutulungan natin ang tribong Talandig dahil sa inyo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapatayo sila ng kanilang sariling bahay or ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Namimigay din tayo ng livelihood, unang livelihood natin sa Yote. 2 years ago, nagpatanim tayo ngayon. Weekly ng harvest nila. As of now, saging lakatan naman ang ating ipinapatanim. Malalaki na yung nauna. At ang ating sinusunod is, do not just give them fish, but teach them how to fish. Kung may itinanim, may aanihin. Salamat sa suporta nyo. Ituloy nyo lang po ang panonood sa ating mga videos, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Panoorin ang video na ito. Bupin niyo man eh. Bupin niyo lang. Tini. Pangko-opo. Makabangga ka pa kasing eh. Apo, siko na eh. Po, gansi kong tabo. Yan mag-aipay na dia. Sa una, impang po. Paagi sa libutan na tabla po na daat umugod. Batay ka dong. Ang sarap mo.
Gani, sinungsong lumang. Kaya nung picturean man ko na kakiapo na doon at ang pumalang. Sandik na. Dito isandig. Dito isandig. Kaya nga po, salamat. Salamat kay Kuala. Kaya po, salamat sa iyo. Simura ka na laki sa mga bisita. Kuan. Nasa lansang. Sa place. Tinadahan na po. Yung kinain tayo sa mga bulsot iba. Ito uno da. Gani, awa ano na sa Ay, iba. tag 3 minutes yun man. Ala nga, ang ala nga pinanampong manggutan. Bisa na ka, isang kayo salamat. Tagaan mig ato, pinto uno da dahil sa puso. Salamat kay natagaan mig atop na naging among mga mawala na ning mga bulsot sa among mga atop sa sin kay naagid among mga bulsot sa among mga sin.